Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Napapanood po ninyo ako sa ating YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Kasabay nito, napapanood rin po ninyo sa Meta page, Informador. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog at kung hindi pa kayo nagpo-follow sa Informador Meta page, paki-follow na po at paki-subscribe. Dito po ang pagkakaiba nito sa iba kong social media platforms, dito mahaba yung talakayan natin kasi hindi lang isa ang topic na dinidiscuss ko dito. Kaya kung gusto nyo nang nagko-cover tayo ng ilang topic sa isang talakayan, o ito po yun. Attorney Enzo Bunyog at saka Informador. Tulad ngayon, 3 topics po ang nakaline up kong pag-usapan. Nagbago ng plano ang Iglesia ni Cristo. yung rally nila nabago ang venue. O mamaya ipapaalam ko kung anong pagbabago. Isa pang topic natin, magbubuo ang ombudsman ng task force para lang sa bilyar. Ibig sabihin yung tutok sa bilyar lang. Matindi yan. Matindi yan, no? At pinaiimbestigahan na ng Malacanang. May order na ang presidente ayon kay UC Claire Castro na imbestigahan ang mga flood control projects ng Cebu. Kasi grabe na pala ang flood control projects na inimplement doon. Tapos nakita natin ko anong nangyari nung pagbaha ngayong matapos yung bagyong Tino, katatapos lang ng bagyo, nakita natin talagang grabe yung pinsala ng baha sa buong Cebu. Halos lahat ng bayan ng Cebu at syudad. Samantalang napakaraming projects doon. So pinapaimbestigahan. Okay, ito mga kabunyog, mga kababayan. Nagbago ng plano ang Iglesia ni Cristo doon sa kanilang rally. Nung nabasa ko nung isang araw, yung sulat kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Ang unang plano nila, magrarally sila 16 to 18 November. Ang unang venue doon sa EDSA People Power Monument. Nabasa ko yung sulat ng Iglesia ni Cristo kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Permado ng isang official ng Iglesia ni Cristo yun eh. Prayer Rally for Transparency ang tawag nila, and accountability yata. Yun ang tawag nila sa rally. O ngayon, yung unang sulat sa Quezon City, nakalagay doon na 3 araw yung rally, 16, 17, 18. Pero 15 magdadatingan na. Pero yung talagang rally, originally 16, 17, 18. Ang estimated nilang dadalo, mga 300,000. Sabi dun sa sulat, nabasa ko 300,000 daily. Siguro magpapalit-palitan ng participants. At ang target nila, yung area sa paligid ng EDSA People Power Monument, EDSA PPM. Yun yung original na plan. At humingi sila ng tulong sa Quezon City, humingi sila ng tulong sa Quezon City Quezon City government na bigyan ng proteksyon at security ang activity nila. O ngayon, anong pagbabago? Ang pagbabago ngayon, nabasa rin natin ngayon yung sulat naman, pangalawang sulat sa Quezon City government. Ang laman naman ng sulat, ini-inform si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na hindi na nila gagamitin yung EDSA People Power Monument. At hindi na sila nagre-request na i-process pa yung kanilang application. Nabasa ko rin yung letter na yon. Ang sabi doon, naghanap sila ng iba pang venue. Naghanap sila ng ibang venue. So ngayon, anong pagbabago? So ang pagbabago, hindi na sa EDSA People Power Monument. Ang bali-balita, doon uli sila sa Luneta.
Doon uli sila sa Luneta. Bakit kasi sa tingin ko, bakit sila nagbago ng plano? Unang-una, masikip kasi yung EDSA People Power Monument. Maiistorbo nila ang biyahe ng mga sasakyan. Ha? Maiistorbo nila kasi ang EDSA People Power Monument, maliit lang ang space noon. Yung kahabaan ng EDSA, mahaharangan nila yan. Ay kung 3 araw sila, o di grabing abala grabing abala yan sa publiko. Ewan ko kung igagrant nga yun ni Mayor Joy Belmonte. Ha? Siguro nakarating na sa kanila na maghanap ng ibang venue. Bakit kasi gusto nila sa EDSA? Ang EDSA kasi, ano yan ang EDSA may politika talaga yan. People power. People power. Alam naman natin na matagal nang nananawagan ang mga DDS ng people power na yan. People power sila ng people power. At gusto nilang ipakita na mayroon silang pwersa, na kung pag-uusapan ang bilang ng tao, marami silang tao. At gusto nilang ipakita ang pwersa nila. Itong pagpapakita nila ng pwersa, may politika talaga dyan. May politika talaga dyan, pagpapakita ng pwersa. Ngayon, kaya nga gusto sana nila doon sa EDSA People Power Monument. Kasi nga, ang EDSA People Power Monument, ano talaga yan? Kapag nagtipon-tipon ka dyan, may politika talaga yan. Pagpapakita ng ano rin yan, ng pwersa. Kaya lang yun na nga, kung Iglesia ni Cristo yan, maraming pag sinabi nila, kasi yung mga miyembro nila, sunod-sunuran yan kung anong sabihin nila. Kaya kung magrarally sila doon sa People Power Monument, maabala talaga ang traffic. Kaya siguro sa Luneta, ang problema kasi ng Luneta, ang Luneta hindi masyadong political ang ano doon. Pag sinabi mong Luneta, hindi political ang ano doon. Mukhang sa pagkakataong kasing ito, gusto na ng Iglesia ni Cristo na mabigyan talaga ng kulay politika ang rally nila. Kasi kung ayaw nga nila ng kulay politika, Luneta yun. Pero kung EDSA yung gagawin nila sa EDSA, may politika talaga yun. Kaya lang, mahirap talaga. Makakaabala sila sa publiko. Magagalit ang tao. Magagalit ang tao. Ngayon, ano ba kasi ang purpose ng Iglesia ni Cristo dito sa rallying ito? Ako ang nakikita ko dyan, kasi itong susunod na mga investigasyon, ang tatamaan na nito Duterte. Ang tatamaan na nito mga Duterte na. Kaya nga umaalma si Pulong Bakit daw iimbestigahan pa yung Dolomite? Bakit daw iimbestigahan yung kanyang mga proyekto nung panahon niya? Nung panahon ng kanyang ama? Ganon din yung reklamo ni Marcoleta. Kapag daw inimbestigahan na yung mga panahon ni Duterte, pag-divert na daw yan ng issue. Diversion and deflection. Yun ang term ni Marcoleta. At ang sabi rin ni Bato de la Rosa, kapag inimbestigahan na yung panahon ni Duterte, ano na yan? Kalokohan na yan. So sa tingin ko, pinipigilan ng Iglesia ni Cristo na lumawak ang investigasyon, na wag nang dumating sa punto na yung mga panahon ni Duterte maimbestigahan pa. Pangalawa, mayroong mga alyadong senador, may mga alyadong kongresista, may mga alyadong politiko ang Iglesia. Siguro binabantayan nila na wag nang lumawak ang investigasyon at wag tamaan yung iba pang mga senador. Kasi malawak ang gagawing investigasyon sa susunod na mga araw. Parang pinapakita dito ng Iglesia ni Cristo, sa tingin ko lang medyo maghinay-hinay ang gobyerno ni Marcos sa mga investigasyon nito. Na wag namang hagipin ito ang marami. Lalo na kasi sa Senado. Nahagip na si Escudero, nahagip na si Villanueva, nahagip na si Jinggoy Estrada. Kung lalawak pang investigasyon, baka marami pang mahagip. Humihingi ng suporta ngayon itong mga politikong ito na kung pwede maghinay-hinay na ang gobyerno sa investigasyon nito. At ang posibleng makatulong nila dyan pagpapakita ng pwersa ay ang Iglesia. Kaya parang ito
kung ang panawagan ng iglesia ay kung ang panawagan ng ibang mga grupo ay managot ang lahat ng sangkot, sa tingin ko baliktad ang mensaheng gusto ng iglesia diyan. Ha? Wag nang masyadong palawakin ang investigasyon. Tama na kung may nahagip man, tama na 'yan. Ha? Kasi hindi ako lang kung sa katangian ng iglesia, ah, hindi nila ano 'yan, ayaw nilang lumawak pang investigasyon kasi baka may mahagip na mga alyado nila, mga mga kaibigan nilang mga senador, kongresista at baka maraming tamaan lalo ng Duterte. Oh, siyempre, ang Iglesia ni Cristo kasi identified sa Duterte. Hmm. Oh, 'yan yung ano diyan, plano diyan sa tingin ko lang, 'yan yung ano ng iglesia. Hmm. Um, Gusto nilang magpakita ng pwersa para ma-pressure ang administrasyon na medyo ano, magrenda sa ginagawa nitong investigasyon. Ah, Kaya ano 'yan, pagpapakita 'yan ng kanilang pwersa. Anyway, um, dito tayo sa pangalawang topic natin. Ang ombudsman ano? Ang ombudsman, si Boying Rimulya, sabi niya, iimbestigahan na rin ang mga bilyar. Ah, ah, Tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa mga bilyar. At ito ang matindi. Ang sabi ni Boying Rimulya, magbubuo siya ng task force. At ang trabaho lang ng task force na yan ay tutok lang sa bilyar. Ang matindi. Nakarating na siguro ito kila bilyar. Siguro, ah, ano kayang nararamdaman ng mga bilyar kay Rimulya? Ano ba naman tong si Rimulya? Kami pala ang target, isang task force, kami lang yung target. Ha? Ang target nito, yung 18 billion ba yon? May nabanggit na amount, figure eh. Billion-billion din kasing proyekto ang inimplement ng sa Las Piñas. Kaya ang Las Piñas, baluarte yan ng mga bilyar. Yung Cavite, Las Piñas area, maraming projects dyan ang inimplement ang mga bilyar. Mayroong construction company na pag-aari ng kamag-anak ng mga bilyar. Kamag-anak ng mga bilyar. At itong construction company na ito ay nakakuha o kamag-anak ng mga Aguilar. Nakakuha ito ng maraming kontrata, hindi lang sa Las Piñas, kundi sa Calabarzon. Ngayon, iimbestigahan yun. Mayroon bang conflict of interest? Napaboran ba ito? Ang mga projects bang ito ay na-award nung panahong secretary ng DPWH si Mark Villar? Hindi ba nagkaroon ng impluensya na para mai-award itong mga projects na ito ginamit ni Villar, ni Mark Villar, o kaya ni Camille Villar bilang congresswoman pa noon, o kaya ni Cynthia Villar bilang senadora. Ginamit nila ang kanilang pwesto para mapaboran yung construction company ng pinsan nila. Kasi malaki, billion-billion din ang nahawakan na pondo o proyekto ng nasabing construction company na kamag-anak ng mga Aguilar. Alam naman natin si Cynthia Villar, nang dalaga pa yan, Aguilar yan. At marami silang political dynasty sila dyan sa Las Piñas. Sabi nga mismo nung sino nga ba yung nanalong senador ay congressman na nakatalo kay Cynthia Villar? Yung councilor dati ng Las Piñas na tumakbong congressman, linabanan si Cynthia. Ngayon, tinalo si Cynthia Villar. Ano yun? Matindi yun. Matindi yun. Ngayon, yung congressman na yun, ay si Santos ba yun? Congressman Santos? Humihiling siya na imbestigahan talaga yung mga bilyar. Kasi ang dami nga nitong proyekto doon sa Las Piñas at Cavite sa Calabarzon. So ang gagawin, ayon kay Boying Rimulya, isang task force na ang binuo niya para dyan. Ang trabaho lang talaga ng task force na ito ay tungkol lang sa bilyar. Kaya pag lumalim ang investigasyon na ito, baka pati si Mark Villar madawit dito. Kasi siya ang secretary ng DPWH nung panahon ni Duterte. At kapag nangyari yan,
Ewan lang natin kung anong magiging reaksyon ng mga bilyar. Kasi sa ngayon, technically, nasa administrasyon sila. Nasa administrasyon kasi kasama sila sa mayorya. Pero yun na nga eh. Um, ang bilyar naman talaga Duterte yan. Kaya lang dahil marami nga silang pinuprotektahan din, marami silang interest na pinuprotektahan, kaya sa tingin natin sumama ang mga bilyar sa mayorya. Sa Senado, sumama kay Tito Soto. Ito yung sinasabi ni Ping Lacson na pangamba niya. Nababahala siya na kapag lumawak ang investigasyon, kapag napanagot ang ilang mga senador na kabilang sa mayorya, nabanggit na, nadawit na, baka kumala sa mayorya at lumipat sa minorya, baka matatanggal niyan si Tito Soto bilang Senate President. Kaya ito, ah, hindi naman Senado na ang mag-iimbestiga nito, kundi yung task force na bubuin ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero siyempre, maghihinanakit ang bilyar niyan sa administrasyon. Kasi alam naman nila na si Boying Rimulya, tao ng administrasyon yan. So kapag pinurso, sinulong ni Boying Rimulya yung investigasyon sa mga bilyar, baka ang isipin ng mga bilyar dyan, wala palang silbi na nasa administrasyon tayo, wala palang silbi na nasa mayorya tayo, kumalas na tayo dito. Posible yan. At yun yung pinapangambahan ni Lacson. Kapag may mga kasamahan sila sa mayorya na mahagip ng mga investigasyon, baka kumalas ito. At ang maapektuhan ay ang liderato, ang pagiging Senate President ni Tito Soto. Pero sabi naman ni Lacson, tinanong niya na daw si Soto tungkol sa bagay na yan. Ang sabi daw sa kanya, assured na daw naman ng mga kasamahan na hindi madadamay ang posisyon ni Soto bilang Senate President. Inassure daw naman ng mga kasamahan sa mayorya na hindi madadamay ito. Anyway, so yan ang balita. Isang task force ang bubuin ng ombudsman ni Boying Rimulya para lang sa mga bilyar. Matindi yan. Okay, itong last na topic natin. Ang last na topic natin, pinaiimbestigahan na ng presidente mismo, yung yung Cebu. Kasi grabe yung baha na naranasan ng Cebu nitong nakita naman natin yung tindi ng sitwasyon ng Cebu. Lahat halos na mga lahat halos na mga syudad, Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu City, Cebu City, yung lahat ng mga cities doon, yung magkakatabi, Lapu-Lapu, lalo na yung Talisay City, grabe, yung Mandawi City, pati yung mga bayan at mga syudad sa Northern Cebu. Napuntahan ko kasi ang Northern Cebu. Ang Northern Cebu grabe yung Liloan, Danao, yung Bugo, yung La Consolacion, mga grabe nakita natin talagang grabe yung baha. Grabe yung baha. So ngayon, talagang ang pinag-uusapan na ngayon, sabi nga ng gobernadora ng Cebu, 26 billion pesos ang naging halaga ng mga flood control project sa Cebu. Tapos wala man lang walang nakitang hindi man lang naprotektahan ang Cebu. Walang silbi yung mga flood control projects. Ito pa nga ang sabi ni Yusek Claire Castro, from 2016 to 2022, 343 flood control projects ang inimplement. So ibig sabihin, ito yung panahon ni Duterte 2016 to 2022, 343 flood control projects. 2023 to 2025, 168. 168. Actually, nakita ko yung 414 ba yun o 441? Ang total na flood control projects. Ganun katindi. 400 plus na flood control projects. 343 dyan, panahon ni Duterte. 168, 2023 to 2025. At yan ang iimbestigahan ngayon. Ano bang nangyari dito sa mahigit 400 na flood control projects na nagkakahalaga ng 26 billion pesos?
Wala man lang na ano, wala man lang proteksyon na ibigay sa Cebu na dahil nga sa ano, yung pag-ulan, hindi naman super typhoon 'yun. Pero ano, bumaha ang buong Cebu at talagang bubong na lang halos ang lumalabas dun sa mga lugar na binaha. Grabe, pinakamalalang baha daw 'yun, sa Cebu, sa recent na history nito, hmm. Kaya mananagot ang mga contractors dito, hmm. Ang mga diskaya may mga kontrata doon mismo sa Liloan, marami palang kontrata sa Liloan. Itong mga anong ito, itong mga diskaya. At ito pa ang ano, may nakita tayo. Yung panahong nananalanta daw yung bagyo, ano, binabaha yung mga Frasco. O alam naman natin ang Frasco. Ang congressman ng distrito doon, yung nakakasakop ng Liloan, Frasco yan. Yung Liloan, baluarte yan ng Frasco. Ay grabing nabaha ang Liloan. At doon maraming namatay, parang 35 ang namatay doon. O ngayon, habang nangyayari yung pananalanta ng bagyo, nasa bakasyon yata sa ibang bansa ang mga Frasco. O yan. Ang tourism secretary, si Frasco, asawa yan ni Duke Frasco, yung congressman. Yung secretary ng Department of Tourism, anak ni Gwen Garcia. Si, anong pangalan ni Secretary Frasco? O, yan. Kaya at ang nangyayari daw yung mga pagbaha na yun nasa ibang bansa, hindi natin alam kung ano. Pero may nakita tayong post na ganun. So, ang order ng presidente, imbestigahan ang Cebu. Sa kabila ng mahigit 400 na mga flood control projects na nagkakahalaga ng 26 billion, bakit ganyan ang nangyari sa Cebu? Parang wala man lang na epekto yung mga flood control projects. Katulad rin ang nangyari sa iba't ibang lugar sa bansa. Ganun din. Oh. Anyway, abangan natin. O ito mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyo. Magandang araw sa inyong lahat.